Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, imbakan ng armas ng NPA sa Labo, Camarines Norte isinuplong ng dating rebelde. Kasong rape laban kay Pandi Mayor Roque at iba pa ibinasura ng korte. Magkalabang pamilya sa Maguindanao del Sur nagkasundo para sa kapayapaan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nadiskubre ng 16th Infantry Battalion at 85th Infantry Battalion ng Philippine Army ang taguan ng armas ng New People's Army o NPA sa Barangay Malatap, Labo, Camarines Norte kahapon. Ayon sa ulat, dating miyembro ng rebeldeng grupo ang nagsuplong sa kinaroroonan ng mga armas na agad na tinungo ng militar. Sinasabing konektado sa Platoon Raymark ng Sub-Regional Military Area 4B, Southern Tagalog Regional Party Committee ang natagpo ang imbakan. Laman nito ang ilang armas gaya ng 5 M16A1 rifles, isang M1 carbine rifle, isang shotgun, isang rifle grenade, long magazines at iba't ibang klase ng bala. Narecover din ang ilang pampasabog at gamit sa paggawa ng bomba. Ito na ang ikatlong malaking taguan ng armas na nasamsam ng batalyon ngayong taon sa Camarines Norte. Ibinasura ng Caloocan Regional Trial Court o RTC Branch 121 ang kasong rape laban kina Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque at iba pa matapos bigo na magpakita sa korte ang complainant. Sa inilabas na order ng Caloocan RTC, provisionally dismissed ang mga kaso laban kay Roque, Pandi Councilor John Rojas at empleyado ng gobyerno na si Roel Raimundo Jr. Ayon sa korte, bigo ang private complainant na sumipot kahit na ipina-personal service ang sabpina sa kanya, ngunit walang nakatanggap nito dahilan para bumalik sa otoridad ang sabpina. Napag-alaman ding walang record sa Philippine Statistics Authority o PSA ang complainant na nagngangalang Micaela Buico Mariano. Noong December 2024 nang pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Roque, matapos katiga ng kanyang motion to quash ang arrest warrant. Patuloy na isinusulong ng 33rd Infantry Makabayan Battalion ang kapayapaan sa Maguindanao del Sur sa pamamagitan ng pagresolba sa Rido sa pagitan ng dalawang nag-aaway na kampo ng 105th Base Command kamakailan. Ang dalawang paksyon ng pamilya ay kina Deputy Brigade Commander Bagindali Pilmen at Brigade Commander Marato Pilmen na nasasakupan ng headquarters ng 33rd IB sa Barangay Zapakan, Raja Buayan. Nag-ugat ang hidwaan noong February 6 kaya't agad na kumilos ang 33rd IB upang maiwasan ang paglala ng alitan. Sa pamamagitan ng kanilang inisyatiba, nagharap ang magkabilang panig sa isang dialogo na dinaluhan din ng LGU, pulisya at MILF representatives. Sa talakayan, lumabas na maaring may ibang grupo na nagsulsol sa sigalot. Iginiit ni Lieutenant Colonel Uji Villan ang kahalagahan ng patuloy na komunikasyon upang mapanatili ang kapayapaan lalo na ngayong Ramadan. Natapos ang usapan sa isang kasunduan at pagkakamay bilang tanda ng pagkakasundo. Muling pinagtibay ng 33rd IB ang kanilang misyon sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere. I commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Isipin sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.